Yun. Magko-convene na sa Lunes bilang impeachment court ang Senado para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa sulat ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga senador, hinikayat niya ang senators judges sa suotin ang kanilang robe sa pag-convene nila bilang impeachment court alas 3 ng hapon sa Lunes. Naghahanda naman ang House Prosecution Team. Hinati-hati ng articles of impeachment sa 11 prosecutors at may tig-2 o higit pang article sa ipaliliwanag ang bawat isa. Hindi pa pinapangalanan ng mga kongresista mga kasama nilang mga private prosecutor na tutulong sa research and strategy. Pero alam niyo po yung mga magiging ano tawag dito, yung mga magiging ayan, ito yun, putya, titindi niyan. Mga magiging prosecutor, biruin mo, si Jervil Luistro. Oh, yun na, actually si Jervil Luistro talaga nakapagpaamin kay yung extrajudicial admission. Kay ba to? Si Jervil Luistro yun. Oh, si Terry Ridon, nako, magaling talaga yan. Ramon Gutierrez, naku, puro mga abogadong matitindi to. Si Isabel Zamora, kita nyo, bata pa yan, pero UP yan. UP graduate yan. Yung Lawrence Defensor, naku, lalong, confession pala yon, Everest, extrajudicial confession. Talagang lulugain si Sara dito kay Shell Joke, no, saka dito kay dito kay Laila De Lima. Yan talaga ang ang mga sosoplak sa kanya diyan. Si Kaka Bagaw, hindi ko to ganong kilala. Si Kit Flores, ito magaling din to, napanood ko to sa Quadcom eh. Si Lordan Suwan, naku po, yan din. Akala mo kung titignan mo, parang Robocop sa Kongreso to eh. Parang matigas eh, no? Parang maskulado na pero po diyan biruin mo, prosecutor. Lalo naman to si Joel Chua. Nung eto yung naghihiring noon sa ano ba yun? Meron sa Quadcom, kasama din to sa Quadcom eh. Saka sa basta yung limang committee. Meron din tong meron din bitaw to si Joel Chua, kahit na minsan nakalaban to ni Yorme. Okay na okay din yan si Joel Chua kasi para talaga din yan sa katotohanan eh. Ngayon habang tumatagal po itong issue ng impeachment ni VP Sara, naku po, heto na. Talagang mas lalo pong nagiging obvious. Mas lalong nagiging halatado. Habang tumatagal po itong issue ng impeachment ni VP Sara, mas lalong nagiging obvious yung pagiging hipokrito ng ilang senador na maka-Duterte. Kasi noon po, ang iingay nila tungkol sa due process. Ang tapang nila magsalita. At ang dami nila sermon tungkol sa batas. Pero ngayon, sarili nilang kampo na ang iniimbestigahan, biglang kabig. Biglang puro delay, puro technicalities, puro drama, puro kaguluhan. Parang ayaw na po nilang ituloy itong impeachment eh. At dito po talaga natin, nakikita na napapailing po ang napakaraming Pilipino. Kasi alam niyo po, majority ng Pilipino gusto talagang ma-impeach si Sara Duterte. Majority. Alam niyo po kung bakit? Kasi katulad po nito, etong impeach Sara Duterte na website, impeachsaraduterte.com, nakalikom po ng 8 milyong pirma para malaman kung gaano karaming tao ang gusto po na ma-impeach
si Sara Duterte. Ang goal lang dito 500,000. Pero dahil nga po napakarami pong mga kababayan natin ang naliwanagan na dito sa impeachment na ito kung bakit po ini-impeach si Sara, nakakuha po sila ng ganyan karaming pirma. 8 milyon. Ah, napakaraming pirma na yan. Kaya po itong si Sara Duterte, kapag ito po ay inakwit o hindi po pinarusahan ng mga senador, malilintikan sila. Bakit? Maraming Pilipino ang gusto na mawala sa Senado ang isang Sara Duterte. Napakaraming Pilipino. Kaya kailangan nga po talaga bantayan natin to. Kasi nung una, ang sabi pa nila, forthwith daw. Agad-agad uusad ang impeachment process. Sinabi din yan ni Cayetano. Walang delay, walang palusot, walang drama, pero nangyayari ngayon. Biglang bumagal. Parang nawalan po ng gana. Biglang naging pagod na ang bayan. Move on na. Nakaka-divide. Sayang oras. Paano yung bilyon-bilyon na ninakaw ni Sara Duterte at pinampapasahod kay Kaufman? Ano yun? Thank you na lang? Wow ha? Noong war on drugs, wala naman silang sinabi na pagod na ang bayan sa patayan. Noong kaliwat kanan ng patayan, wala naman silang sinabi na move on na. Noong ordinaryong Pilipino ang inaakusahan, wala naman silang sinabi na ang bilis nila humisga. Pero ngayong impeachment ni Sara Duterte, biglang sensitive na sila sa feelings. Naiisip na nila ang nararamdaman ng mga Pilipino. At ito pa, mas nakakatawa. Yung mga dating sobrang tapang sa camera, ngayon parang takot na mabuksan ang ebidensya. Kasi alam nila kapag totoong impeachment trial na, naku, live yan. May documents, may witness, may audit trail, may records, at may tanungan. Yun ang pinaka-exciting, yung tanungan. Hindi na puro puro reels, puro shorts, edits, at lalagyan ng mga dramatic music, lalagyan ng mga matitinding pagpapaawa na naratibo. Hindi na po ubra dyan. Hindi na po ubra sa mga Pilipino yan. At dyan po sila nahihirapan. Kasi ang propaganda, madaling gawin yan sa social media. Napakadali lang. Kita nyo si Alan Peter Cayetano. The Senate is under attack. Ang dali lang. Ay, under attack daw ang Senate. Pero wala ka naman makita under attack. Kasi kung under attack ang Senate, let's say, katulad nung nangyari kay Aplaska at sa NBI, dapat ang NBI nilulusob talaga ang Senado. At pinagtatanggol lang ni Aplaska ang Senado. Pero, ayon na rin sa bibig ni Aplaska, sa bibig nitong si Cayetano, si Aplaska ang nauna na magpaputok. Which is questionable dahil nga nagpakilala na yung nasa kabilang bahagi na sila'y NBI. Ba't mo papuputukan ng NBI? Di ba? Kaya nga po yung naratibo nila, Senate is under attack. Kung Senate is under attack, bakit walang trajectory ng bala na papasok? Puro palabas ang bala. Di ba po?
Kaya nga yung nangyari doon sa sa Senado, hindi po kayang takpan lang ng isang hashtag. Hindi kaya. Yung naratibo nila hindi po kapani-paniwala eh. At siyempre, nandiyan po si Chis Escudero at si Alan Peter Cayetano. Noon, sila pa raw yung nagtulak para ma-delay at ma-archive yung impeachment complaint gamit ang technicalities. Pero ngayon, nagpapanggap silang neutral. Nakikita naman ng tao yan di ba? Kaya marami nagsasabi po, hindi naman talaga prinsipyo ang pinoprotektahan nila. Dahil ang pinoprotektahan nila ay political alliance. At eto pa, si Babarena, Amy Marcos, grabe rin yung drama. Sabi niya, ang Senado, binabarena na. Yung pala yung baba niya, pinababarena ng ganun. Doon sa fifth floor. Yung pala naririnig dati, grrr, grrr, yung baba pala niya yun. Kesyo may pressure daw. May pananakot daw. May minamadali raw. Pero hanggang ngayon, nasa ng ebidensya mo, Amy, Babarena? Sabi niya, yung pumirma daw, ay pumayag daw sa impeachment. 20 million ang bayad, ang natanggap. Napakaraming proyekto daw, pondo sa proyekto ang makukuha. MOOE daw, parang 5 million yata yung sinabi. Siyempre, sasakyan niya ng isang lepeste. Siyempre, sasakyan talaga yan ng batang kongresistang peste sa Kongreso. Kaya inilabas ni Amy yun para yun ang sasabihin ni Leandro Lepeste sa Kongreso. Pero puro paratang lang po yan. Puro insinuation, puro conspiracy style. Kapag walang maipakitang solid evidence, ang ginagawa na lang, gulo sa narrative. Classic na classic DDS playbook yan. At napapansin na yan ng publiko. Kaya nga habang sumisigaw sila ng due process, sila mismo yung unang gustong pigilan ang proseso. Parang ganito lang yan, sabi ni Sara Duterte. Hindi nagtatrabaho ang ating gobyerno, lalong-lalo na yung ating presidente. Pero habang sinasabi yan ni Sara Duterte, nandun siya sa dahig at naglalakwat siya, naglalamierda, nagbabakasyon. So sinong hindi nagtatrabaho? Akala yata ni Sara mabobobo pa niya ang mga taong sumusuporta sa gobyerno, sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na. Expose na po yan si Sara Duterte. Yan ang malaking contradiction. Kasi kung talagang inosente, bakit takot sa trial? Kung talagang walang tinatago, bakit tayo mabuksan ng records? Simple lang naman yan At ito pa po pinakamatindi. Habang ordinaryong empleyado hinihinga ng liquidation at resibo, pag confidential funds issue ni Sara, biglang wag na pag-usapan. Nakakapagod na. Mag-move on na lang. Pwede ba yun? Ano yun? Yung mga ninakaw ni Sara, thank you na lang? Dadami lalo ang niyan. Kurakot sa gobyerno natin. Bakit? Kapag ako, kuwari ako, taga-gobyerno ako, magnanakaw ako. Sasabihin ko, kapag ako nahuli, wag na natin pag-usapan niya. Nakakapagod. Pagod na taong bayan sa issue na yan, ng korupsyon. Wag na natin pag-usapan yan. Mag-move on na lang tayo. Pero alam naman natin, kay Sara lang naman yun Pag kay Sara, wag na natin pag-usapan niya, mag-move on na lang tayo.
Samantalang araw-araw tayong sinasampal ng katotohanan na ang pamilya Duterte, mga bilyonaryo. Bakit? May bago na naman silang abogado. Si Kaufman, si Kaufman, 150 million buwan-buwan ang sahod. Naka 1 taon at 3 buwan. So 15 months. Sa loob ng isang taon, magkano na sinahod nitong si Kaufman? 1.8 billion plus 3 months. 1.8 billion plus 450 million. 2 billion 250 million. Saan sila kumukuha ng pambayad? Ang sala ni Sara, nasa 80 milyones. Si Digong, nasa 30 milyones. Barya lang yung nakepulong, nakebaste. Paano nila nababayaran yung ganong kalalaking sahod? Tapos ngayon, meron na naman bago. Ang ano pa lang dyan, acceptance fee pala, tumataging-ting na talaga. Na bilyon. Napakalaking halaga. 100,000,000. Acceptance fee pa lang. Kaya nga kapag ikaw ngayon, hanggang ngayon, DDS ka, bobo ka talaga. Napakaengot mo na. Kaya tuloy, ang tingin po na ngayon na maraming Pilipino, yung ilang senador, hindi na mga independent lawmakers, parang bodyguards na. Mga bodyguards ni Sara. Parang crisis managers na sila. Parang damage control team. At diyan nagagalit ang publiko. Kasi ang Senado dapat para sa bayan. Hindi para maging shield ng political allies. Habang mas pinipilit nilang pigilan ang proseso, mas lalo lang nagdududa ang taong bayan. Kasi kung walang dapat ikatakot, bakit parang todo depensa? At dyan po galit na galit yung mga anti-PBBM vloggers ngayon. Kasi nasisira yung naratibo nila. Sanay sila na sila ang maingay online. Pero ngayon, mas maraming Pilipino na po ang nagtatanong. Tignan nyo mga comment section. Nasaan ang transparency? Nasaan ang accountability? At bakit para iba po ang treatment kapag Duterte camp na ang involved? Kaya nga yung paglabas ni Bato, parang yun, parang hindi kasi natin pwede sabihin dito yung word Alam niyo na yun. Parang naggurgur sa sarili na lang. Naggurgur sa sarili. Etong mga senador na DDS na ito. Kasi nakikita na po ng mga tao Actually, maraming natauhan dyan. Ay, ba't ganun? Si Bato, pinrotektahan? Diba? Kaya nga, ito, hindi po naman talaga to away politika lang ang tunay na issue po dito, pantay pa ba talaga ang batas? O pang-ordinaryong Pilipino lang talaga ang accountability? Habang may VIP exemption ang mga political dynasties. Kapag ba ordinaryong empleyado ang hindi makapagpaliwanag ng pondo, papayagan din ba silang magsabi na mag-move on na lang? Sawa na Pilipino dyan. Baka batukan ka pa ng manager mo Kuwari nahuli ka, nangungupit ka ng ng pera ng kumpanya. Ano sasabihin sasabihin mo sa manager mo? Nakakapagod na po yan, ma'am. Huwag na po natin pag-usapan yan. Mag-move on na lang po tayo. Ayaw na po ng mga Pilipino yan. Ewan ko lang, baka sipain ka palabas ng kumpanya, pakulong ka pa.
Kaya hindi na rin po katakatake. Nito pong nakaraang survey, may nag-survey nito nakaraan. Aba, nakita talaga natin na ang ating Pangulong Bongbong Marcos, aba, talagang nag-ano po siya, nag-top po siya dito sa survey na ito. Matindi tong Pangulong Bongbong Marcos natin kasi trabaho ng trabaho eh. Yung pong national survey ay ginawa po nitong RPMD Foundation Incorporated. At ito pong si Sara Duterte ay nakitaan po ng declining approval numbers dahil po sa mga political controversies at impeachment related issues. Yan po ang nakita diyan. Kasi talaga namang kitang-kita. Talaga namang ano yan, mahalata po ng mga Pilipino yan na si Sara nagsasalita na hindi nagtatrabaho ang Pangulo, ang gobyerno, pero habang sinasabi niya yon, nasa lakwatsahan siya. Di boba? Diba? Nakikinig pa kasi dun sa mga ano niya, sa mga adviser niya. Pinapahamak naman siya. Kaya po itong ating Pangulong Bongbong Marcos tumaas ang tiwala ng publiko kay PBBM dahil sa kanyang pagtutok sa ekonomiya, infrastruktura at pamamahala ng gobyerno. Samantalang bumaba naman po ang approval ratings ng kampo ni Duterte matapos masangkot sa mga issue tulad ng impeachment, confidential funds at iba pang bangayang pampolitika. Mas maraming Pilipino na po ngayon ang naghahanap ng stability sa gobyerno kaysa sa agresibong politika. Nakaapekto rin po sa imahe ni Sara ang mga patuloy na usapin kaugnay ng ICC impeachment at political conflict sa administration. Kaya po windang talaga sila kasi kala nila malaking tulong yung pagdeklara ni Sara Duterte ng maagang kandidatura sa 2028. Pero nakasama po talaga 'yan. Nakasama talaga. Kaya po hindi po nakatakataka na ito pong si Sara Duterte ay bumaba po talaga ang kanyang percentage dito po sa ginawa ng RPMD Foundation Boses ng Bayan Survey. Si PBBM po ang pinaka ngayon pinagkakatiwalaan at among top siya po yung kumbaga gusto na ng mga tao ngayon. Nakikita kasi nila na nagtatrabaho, kumikilo si PBBM Maya't maya may ginagawang proyekto, inauguration, graduation, pamimigay ng ayuda, pamimigay ng tulong. Napaka-aktibo ni PBBM Kaya alam nyo, yung nagsalita si Sara, hindi nagtatrabaho ang ating gobyerno. Ang ating presidente hindi nagtatrabaho. Tapos nasa lakwatsahan siya. Alam nyo, talagang maiisip ng tao, teka, siya yung nasa lakwatsahan Siya yung nasa bakasyon Paano si PBBM ang hindi nagtatrabaho? Kahit saan ka ngayon manood, mga balita, YouTube, makikita mo puro tungkol kay BBM sa balita. At tulad nito, yung katatapos lang na ASEAN sa Cebu. Napakamatagumpay niyan. Diba? Kaya, Hindi talaga nagtatrabaho pa si PBBM ng lagay na yan? Diba? Katulad niyan, sinasabi nga nila, tamad daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Teka,
Si Sara Duterte, imbitado yan sa graduation ng PMA sa Baguio. Bakit wala siya doon? Si PBBM nandoon. Si Sara wala. Sino ba talaga ang tamad? Sino ba talaga ang inuunay paglalakwat siya? 'Di ba? Ay nako talaga. Kaya mabuti na lamang talaga boba si Sara at sinisira niya yung sarili niya. Dapat lang sa kanya 'yan. Big Mama, gigil ako sa bobo, namamadali tuloy spelling ko. Alejandro Catage, mga Cayetano, ano 'yan? Di po mabasa. Nickelback, pinilit nilang lumabas si Bato para makaboto pabor sa kanila kasi nga kulang sila ng isang boto. Tama. Batang pasaway, magkano ba? Aba, mali ko. Ba't ko naman sasabihin? Secret yun. Secret yun. Kung magkano bayad sa akin. Baka mamaya mag-vlog na rin kayo. Baka mamaya sabihin nyo, putya, kaya pala tumakmak na to, hindi na nagtrabaho. Nag-vlog na lang. Taksil sa bayan yung mga Chinators na yan. Orland Luna. Tama po. Alejandro Catage, dapat si Bato hinuli. Hindi pa nga po Hindi pa nga po nahuli. Nickelback ng Pulilan, Bulacan. Long time no see sa'yo Okay, Everest sinadyang pinutukan ang mga NBI na ni-request ng taga GSIS para secure ang building nila para umalis, para wala nang makaharang pag pinatakas na nila si Bato. Tama. Gardo Zap, hello po. People's power if Sara will save by Senate. Tama. Yan ang sanang gawin, Marco Polo, nagtantram si Kawatano, under attack daw. Buti sana kung may resibo. Kahit CCTV footage nga ayaw ibigay. Tama. Another. Oo, galing talaga si Big Mama. Sino ba to sinasabihan ni Kuya Henry? Mar, J2M, baka pag nasa lubong mo si Makmak, mahalikan mo lang. Ay, bading ba yan? Okay, batang pasaway, magkano ba? Yun pala yun. Ito si Maro. Pag makita kita sa daan, sampaling kita. Putang ina, dami na nagsabi sa akin yan eh. Sampalin mo ako, pero pag pinutukan kita, walang sisihan kapag may lumipad sa'yo, walang sisihan. Diba? Okay lang sa akin yun. Basta walang sisihan. Walang demandahan. Pwede ko sa ganyan. Putang ina. Ano ba akala mo? Ako yung elementary, pumapasok ako na eskwelahan duguan ng polo ko Flag ceremony pa lang nakikipag-wrestling na ako sa grade 4 ako, kalabang ko grade 6 First year high school ako, kalabang ko 4th year. Yung 4th year, hindi makalabas na eskwelahan sa takot Sumasabay sa teacher pa uwi Akala mo masisindak mo ako ng mga ganyan. Mas tarantado pa ako sa tatay mo. Totoo, Kuya Elmer. Basta, dapat, kapag ako ang sasampalin mo, dapat hindi na ako makakaganti. Kuya Garto sa PBBM, tamad daw, pero till 2031, President PBBM. Ano yun? 2031? Hanggang 2028 lang. Hindi, actually, alam niyo may nakausap ako from talaga napakalapit nito sa Pangulo. Nakasama ko sa Cebu. Malapit na malapit sa Pangulo. Alam niyo ba ang sabi sa amin nung nagkukwentuhan kami? Kasi may nagbanggit na sana daw si PBBM maging Prime Minister. Si PBBM mag-extend ng termino. Kasi napakaganda daw ng ginagawa ni PBBM sa gobyerno. Sabi nung kausap ko na malapit talaga kay PBBM at kay First Lady. Sabi daw ni PBBM sa kanila, wag daw pag-uusapan yan. Kasi kaya siya bumalik lang sa Malacanang, kaya lang siya umakyat sa Malacanang para linisin ang pangalan ng kanyang ama.
para din maipakita na ang Marcos ay hindi lang martial law ang maaalala, kundi yung legasiya ni PBBM sa kanyang sariling gobyerno. May nagtanong, ma'am, si PBBM ba kung sakali kakandidatong vice presidente o senador, may posibilidad ba yun? Sabi, hindi na. Si PBBM, alam mo, plano niyan after ng kanyang termino, uuwi na lang ng Ilocos, tatanim ng gulay, magga-gardening na lang. At eto matindi, hihikayatin yung si Sandro na bigyan na sila ng apo. Kaya lang ang problema, wala pa yatang planong lumagay sa tahimik si Sandro. Yun lang. Napakasimple ng pangarap, mag-alaga ng apo. Magtanim ng gulay, gardening, mga crops. Kasi yan naman talaga forte ng mga Marcos. Hindi niyo napansin, alagang-alaga ni BBM ang agriculture sector. Kasi kahit nung panahon ng kanyang ama, yun din ang inuna ni FM Senior. Oy, Kuya Ronald, Federico, Pax de Mesa, hello po. Kay Juan Paulo sa Lunes pa May 18, impeachment court sa Senate of the Philippines. Sana nga. Okay, Ate Maria Pepalisok. Good evening po. Alejandro Katage, mga Cayetano, ay nabasa na pala natin. Okay, Ate Cynthia, hello po. Alam ko ang isasagot ni Sara sa impeachment ay involve my rights to self-incrimination. I invoke. Putya, hindi na pwede yun. Marco Polo, nagtantrum si Kawatano. Okay, Jun Samaniego, ano yun? Nalo na si Sara, politically motivated na mga komunista at pinklawan. Ha? Wawa ka naman, kami naman, sabi ni Jun Samaniego. Kawawa ako. Sabi kanina, bayaran ako, tapos ngayon kawawa ako. Ano ba talaga? Kasi kung kawawa ako, ibig sabihin, wala akong kinikita. Everest, pag may impeach si Sara Duterte, di lang para sa corruption, kundi para ligtas ang bansa na di magiging probinsya ng mga tekwa. Jaril, ayun puro kasinungalingan. Shout out, Gian Orleans of Bantayanon, Calatrava, Negros Occidental. Ano to? Amy J. Golden. Ayan, hello po. Sayang pumanaw si General Acop, magaling din yun at di kayang paikutin. Ay, oo. Quadcom yan. Ate Agnes, natawa ko sa ipapanguya. Parang kilala natin sino yan di ba? Kilala niyo yun planado lahat ni Alan Hudas. Yun. Huwag kayo magtiwala kay Legarda. Kita nyo anong klase anak niya ay sumasalamin kung anong klase siyang ina. Tama. Yun nga po yun. Tama yun,